Hi, kaka-out ko lang. Dumaan sa FYP ko yung mga tips para magtagal ka sa call center. So, una kong mapapayo siguro is hindi ako magbibigay ng numbers. Pero ito lang yung mga nag-work sa akin and sana mag-works din sa'yo in the future kung magtatrabaho ka dito or kung nag-start ka na magtrabaho sa BPO. So, pinakauna sa akin is attachment syndrome. Too much attachment can actually lead you sa mga bagay na hindi mo gustong maramdaman pag nasa production ka na. Unang-una, yung kasama mo sa training, hindi mo sure kung makakasama mo pa bukas sa mga susunod na araw at sa susunod na buwan. At pag nangyari yun, dahil nga too much attached ka dun sa tao, is pwede kang mawalan ng gana sa trabaho. Hindi ka pumasok dito para makipagkaibigan. Nandito ka para pumera at kumita ng pera. Pangalawa, gumawa ka ng sarili mong account. Account na for personal, na pwede mong gamitin sa trabaho o ginagamit mo sa trabaho. Meron tayong mga personal na GC o kami. Meron kami mga GC to update and magbigay ng mga feedback or kahit anong mga changes na nangyayari. Kasi nga, dito, every now and then may mga changes, kailangan handa ka. Bakit ko sinabi yun? Kasi hindi mo dapat maging friend lahat ng mga katrabaho mo, TL mo, OM mo. Pag na-burnout ka dito, gusto mo magpahinga. E pagbalik mo, maitim ka na. Nagbora ka pala, nagpuerto ka pala, or nag-swimming ka pala. So, paano yun? Magugulat sila. Hindi ka makakapag my day kasi friend mo sila. Diba? Ang paalam mo, masakit yung ganito, nilalagnat, o kahit ano pang klaseng emergency or anong nararamdaman mo. Siyempre, dahil friend mo sila, hindi ka makapag my day. Malalaman pa. Diba? Gumawa ka ng isang account na para lang sa trabaho. Pangatlo, trust no one. Ayun yung pinaka sigurong na unang-una kong natutunan. Dito, they call you as a team. So, may team manager, may mga ahente. So, kayo yung ina-handle ni TL. Dito sa call center, bukod sa sahod mo, meron tinatawag na incentives sa performance, which is KPI. Parang grading system kung paano mo tinatrabaho yung grade mo sa school. So, sa school, kung ginalingan mo yung pag-aaral mo, is makakagraduate ka. May maganda kang grade for this sem or second sem or what sem pa man yan. So, kami, ang grading namin is every month. So, yung mga grading system na yun or kung ano man yung maging score mo, kung ma-hit mo man yung metrics mo or yung grade na kailangan mong maipasa, meron kaming incentive bonus. Bakit ko sinabi na trust no one? Dahil hindi talaga kayo team. Ikaw lang yun. You are working for yourself. So kung magaling ka at may mga nai-insecure sa'yo, they pull you down. Marami yan dito. Gumagawa ng mga bagay-bagay na ikaka-discourage mo, na mawawalan ka ng amor magtrabaho. So trust no one. Dahil hindi ka nandito para makipagkaibigan. Nandito ka para pumera at magkapera. So, work for yourself and galingan mo sa trabaho. Pang-apat na ba yun? Limit mo yung mga friends mo. Hindi lahat yan na nakangiti sa'yo dito is kaibigan mo. Marami dito, they're just friending you kasi gustong mangutang. Yes. Sobrang dami niyan dito. Yung nagulat ka kasi fini-friend ka nito. Diba uso sa school, pag famous, gusto mo i-friend to, ganun, sa high school or college days. Dito, they will friend you because they benefit from you. Marami dito mangungutang tas hindi ka babayaran. Magugulat ka hindi na pumasok. Or nasa ibang company na, mas malala yun. So, wag mong gagawin yun. Sunod, pang-5 na ba to? Huwag kang laging sama ng sama sa mga
eat out pag bagong sahod, lalo na pag baguhan ka dito. Mag-save ka. Kasi meron mga account or company na goods. Tapos kasi dito every now and then palaging may changes. Halimbawa, yung incentive mo is 20,000 bukod pa sa sahod mo. Paano kung si client magbago or magbago yung policy? Syempre dahil nga first time mo, newbie ka, walwal ka, sama-sama ka rin dito. Sumama ka sa ganito, sumama ka sa gala dito, nag-Starbucks kayo. It's okay to treat yourself once in a while, pero kailangan mo pa rin mag-save. And please make sure na makakapag-save ka. And iwasan mo yung mga kaibigan na singbili. Punta tayo dito, kain tayo dito, try natin to. Okay lang yun, pero kung palaging ganun, hindi ka makakapag-save. Mag-save ka. Kasi hindi laging okay yung account. Sunod, galingan mo lagi dito. Galingan mo, i-adapt mo, tabihan mo yung mga tenured, magagaling mga performer. Kasi doon ka kukuha ng knowledge na magagamit mo at magiging bala mo. Bakit ko nasabi yun? Kasi I learn from the best. Siguro nagtagal ako, nag-perform ako because I learn from the best. So ginamit ko yun and magagamit mo yun, magiging presyo mo yun. Anong ibig sabihin nun? Pag nagtagal ka sa company and lilipat ka, so kung magba-background checking man sila, maganda yung performance mo at magaling ka, ikaw magpipresyo sa sarili mo, sa skills na meron ka. Dahil ganun yun sa call center. Tenuity-wise, skills, kasi lahat ng account na hawakan ko na voice, non-voice, outbound, chat, email, technical support, tier 2, tier 1, marami. Tapos, pinaka last siguro na maano ko, iisipin ko na lang next time kung meron pa. Wag kang magpapaloko. Marami ditong nagsasabi single, may problema, or mabibigyan ka ng posisyon. Pag sinagot mo sila or pag nagkaroon ka ng relasyon, oh my God, sobrang dami ko nang nakikilala na may asawa pala to, hindi niya alam. Kasi daw, akala hiwalay or may problema. Please. Trust no one. Diyos ko, dito, uso pa naman yung mga come and go. Yung biglang nagkaroon na kayo na okay na kayo, ang mga worst pa, lumabas na kayo, may nangyari sa inyo. Tapos malalaman mo, nag-resign na pala. Tapos malalaman mo, buntis ka. Oh my God. Sobrang dami niyan dito. Kaya ingatan mo yung puso mo, galingan mo kung gusto mo tong trabaho na to or kung gusto mo magtagal ka dito. Ayun siguro yung mga tips na maibibigay ko sa'yo. Good luck.